Parokya ng San Nicolas de Tolentino, San Nicolas, Batangas. Si San Jose sa buhay ng mga taga-Balete, San Nicolas, Batangas. Sang-ayon sa kwento, noong taong 1965, isang hindi nakikilalang matandang lalaki ang naglibot upang magbigay babala at nagpayo sa mga naninirahan sa pulo sa paanan ng bulkan. Nalikasin nila sa lalong madaling panahon ang lugar upang makaiwas sa napipintong malagim na trahedya. Hindi nga nagtagal, noong taong ding iyon, ika-28 ng Setyembre, ilang minutong nakalipas ng 2:00 ng madaling araw, ginising at ginulangtang ng malakas na pagsabog ng bulkan ang mga naninirahan doon. Ang bayan ng San Nicolas at ang lahat ng karatig bayan, lalong-lalo na ang mga bayang nasa paligid ng lawa ng Taal. Dala ng takot at upang maisalba ang kanilang buhay, iniwanan ng mga taga-pulo ang kanilang mga tahanan. Walang dala, kundi mga damit sa katawan, bitbit ang mga anak, nagsisigawan. Takot na takot, mabilisan, at kanya-kanyang takbo sa pangpang, upang maghanap at maghagilap ng mga bangkang masasakyan upang likasin ang lugar. Puno ang iilang bangkang kanilang pwedeng sakyan, kaya kahit mga bangkang maliliit na disagwan at maging mga balsa ay ginamit nila upang iligtas ang kanilang buhay. Ang marami ay lumangoy na lamang, umaasang sila'y makakasakay sa ilang bangkang naglilikasan, o kahit makasabit man lamang. Ano pat ang mga taga-Baleteng naninirahan sa pulo, alas-as at pera-peraso, upang maghanap buhay ay itinaboy pabalik sa Balete, San Nicolas, sa kanilang pinagmulan ng malakas na pagsabog ng bulkan. Subalit hindi lahat ay pinalad. Marami rin sa mga hindi nakalikas ng madalian ay nangamatay at natabunan at nagulungan ng nagbabagang bato. At dahilan sa ang hangin noong panahong iyon ay amihan, nakaligtas ang karamihan sa mga taong tumungo sa gawing bayan ng Talisay. Samantala, marami naman ang mga namatay na pumunta sa gawing bayan ng San Nicolas. Karamihan sa kanila ay nabagsakan ng mga nagbabagang bato, asopre at putik na ibinubuga ng bulkan. Mga tao, alagang mga hayop, mga bahay at maging ang kanilang kapilya, kung saan ang imahe ng banal na pamilya, Jesus, Maria at Jose, ay inaalagaan lahat na tabunan. Noon pa mang bago sumabog ang bulkan, may debosyon na sila kay San Jose. Tuwing March 19, masaya nilang ipinagdiriwang sa alas-as ang kanilang kapiestahan. Tumigil din ang malalakas na pagsabog, bagamat nagaganap pa rin paminsan-minsan ang mahihinang pagputok ng bulkan. Sa panahon ng pananahimik ng bulkan, katakatakang napanaginipan ng ilan sa mga nakaligtas sa San Jose. Ang pangyayaring ito ang nagbigay ng hudyat para sa kanila na hanapin at hukayin ang natabunang mga imahin ng patrong San Jose, Santo Niño at Mahal na Birhen. Isa sa mga pinagparamdaman ni San Jose sa panaginip ang nagnais na hanapin ang mga natabunang mga imahin. Sapagkat malabo na ang kanyang paningin, pinakiusapan na lang niya ang ilang mga tao upang hanapin at hukayin ang mga nasabing imahin, subalit sila'y nabigong matagpuan ang mga iyon. Malabis na nabalisa at hindi napakali si Nanay Santa. Siya po si Crisanta Balba. Sa kabiguan nilang makita ang mga imahin, kaya inutusan niya ang kanyang manugang na si Dionisio Canlobo at ang kanyang apong si Sofronio Mendoza na tumawid sa pulo upang sila ang maghanap. Sa unang paghukay pa lamang nila, ay may kakaibang bangong humahalimuyak na siyang nagbigay sa kanila ng inspirasyon upang ipagpatuloy nila ang paghuhukay. Sang-ayon sa kanila, habang lumalalim ang kanilang paghuhukay, lalo namang bumabango at humahalimuyak ang kapaligiran. Di nga nagtagal,
Sila'y labis na nagalak, sapagkat sa lalim na halos 7 talampakan ay natagpuan nila ng buo, walang sira, at malinis ang buong katawan, maging ang damit ng mga imahin, natatakluban ng lawanet, at tablang naging kanilang proteksyon. Inuuwi nila sa Balete ang mga iyon, sa lupang donasyon ng mag-asawang Jose Barairo at Primitiva Masungsong. Muling ipinagpatayo ng tahanang kapilya ang Holy Family. Ito ay sa panguna ni na Barangay Captain Donato A. Barairo na siyang kapitan ng Alas-As at ng kapitan ng Balete na si Ginoong Felizardo Abrenica. Si Ginang Maria Norma P. Landicho naman ang naging kauna-unahang tuklong leader ng nasabing lugar. Buhat noon ang misa ni Reverend Father De La Rosa noong March 19, 1966, ang naging hudyat na opisyal ng pananahan at pamamalagi ng imahin sa Balete. Ang nasabing petsa ang tama at tunay na pagdiriwang ng kapiyastahan ni San Jose sa buong simbahang Katolika bilang patron ng masayang kamatayan. Ang kauna-unahang piyesta sa Balete ang nagpanumbalik ng masaya, masigla at maringal na pagdiriwang ng piyesta ni San Jose. Ito rin ang higit pang nagpayabong ng debosyon ng mga tao sa Santo Niño, sa mahal na Birhen at kay San Jose na siyang itinuring na patron ng Barangay Balete. Siya ang itinuturing na matandang lalaking naglibot, nagbabala at humikayat sa mga tagapulo na upang umalis dahil sa nalalapit na trahedyang magaganap sa lugar. Ang istoryang ito ay hindi lamang istorya ng ating mga magulang. Ito po ay istorya nating lahat. Bagamat ang pagsabog ng bulkan ay trahedyang naranasan nating mga taga-Baleteng nananahan sa pulo, subalit ito rin ang karanasang lalo pang nagpatibay ng kanilang debosyon kay San Jose. Ang kanyang makapangyarihang pangangalaga at pagtulong, bagaman sumabog ang bulkan hanggang sa kasalukuyan, ay personal na nararanasan ng lahat na sa kanya ay nagpapaampon. At kung papaanong tinutulungan niya tayo nang pumutok ang bulkan sa paglikas sa kabilang ibayo ng lawa, iniwan ang ating mga hanap buhay upang maligtas sa tiyak na kamatayan. Gayon din namang tinutulungan niya ang halos lahat ng Baliteño na makapangibang ibayo o makapangibang bayan at sa pamamagitan ng patron ay ibinalik niya tayo sa kakaibang hanap buhay na wala sa panganib ng bulkan. Hindi maitatanggi, sa lahat ng lugar dito sa ating maliit na bayan ng San Nicolas, nasa ating barangay ang mga may pinakamaraming naghahanap buhay sa ibayong bayan. Sa panahong ating ipinagdiriwang ang kanyang kapiyastahan, ang karamihan ay nagbabalik bayan. Huwag nating kalilimutan, alalahanin ang nakaraan at kung papaanong tayo'y tinutulungan ng patron. Ipaalaala natin ito sa ating mga kaapu-apuhan at huwag ninyong pababayaang masayang ang mga biyayang tinatanggap natin sa pamamagitan ng kanyang pagtulong. Gawin natin ang lahat ng pagsasaya sa pagdiriwang ng kanyang kapiyastahan at sa paraang tumatanaw tayo ng loob at pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni San Jose. Huwag nating pabayaang matabunan na makabundong pagsasaya lamang ang tunay na dahilan ng pagdiriwang ng piyesta. Ang sentro ng pagdiriwang ay ang pagpapasalamat sa Diyos na nagpaparamdam ng kanyang pag-aalaga sa pamamagitan ng patron. Salamat sa Diyos, sa Santo Niño, salamat sa ating mahal na Inang Birheng Maria, salamat sa ating Patrong San Jose.